mo yun ang nakikita ko ma-emphasize sa mga tinuturo ko mga referee. Yung mga minumulti kong mga referee, gusto i-emphasize nila, dapat ma-appreciate yung mga footage players, tsaka yung mga nanonood na ito yung trabaho nyo mahirap, hindi siya madali. Mahirap talikuran ng basketball. Marami na tayong nakitang player na nasa edad na ng pagre-retiro pero hindi mabitawan ng paglalaro dahil sa kanya-kanyang rason. Pero hindi lang pala mga player ang hirap mag-move on, pati referee. Kahit na maraming bumabati ko sa kanilang mga tawag at desisyon, babalik at babalik pa rin talaga ang ilan sa kanila sa bagay na kanilang kinagisnan. Itanong mo na lang si Edward Aquino, ang dating top PBA referee na ngayon ay parte na ng management ng National Basketball League Pilipinas o NBL, isang top homegrown league sa bansa. Isang game day ng NBL Youth noong mga nakalipas na buwan, dumating si Aquino sa JILCF Gym sa Bukawi, Bulacan na nakasuot na nararapat para sa isang NBL Vice President for Basketball Operations. Pero ginulat niya ang lahat nang siya ay magbihis ng pamilyar na gray jersey shirt, black slacks at black rubber shoes para sa isang 21 under matchup sa pagitan ng 4 Hoops, G-Mavs at Batang Norte. Ang unang laro sa araw na iyon na nag-tip off ng 8:30 AM. Huling nag-officiate sa PBA noong 2016, hindi napigilan ni Aquino na bumalik sa kanyang first love. Ano lang to, yung, alam mo, diba, dumating yung Pasko, sabi ko, parang nami-miss ko yung officiating. Trial ko lang, parang gusto ko lang mag-feel lang ulit yung court. Kasi talagang sabi nga nila, once a referee, always a referee. Yun ang unang beses na pumito ni Aquino sa loob ng 4 na taon o mula noong 2019 NBL Finals sa pagitan ng Pampanga at Taguig. At ito rin ang kanyang unang pag-referee sa labas ng NBL mula noong isang Ateneo Lasal game sa UAAP noong 2017. Sa kanyang pagbalik ay layunin din na Aquino na ipakita sa kanyang mga batang referee kung paano ang tamang pag-officiate. Kaya ako nag-referee, number one, parang to-motivate them. Kasi I want to inspire them. Hindi ganun kadali maging isang referee. Kasi number one, talagang tatanga sa proseso. Ang pag-referee hindi yung ngayon nag-aral ako, bukas marunong na ako, di ba? Gusto ko ng motivate. Yung motivation na hindi ko sa inyo, ano yung meron ako, gusto ko i-share sa kanila. Hindi matatawaran ng experience ni Aquino sa basketball. Sa mga hindi nakakaalam, ang 6'3" na si Aquino ay dating varsity player ng Philippine Christian University at kabilang sa unang PCU Dolphins team na naglaro sa NCAA noong 1996. Napunta siya sa kabilang bakod bilang referee noong makuha siya bilang isang game official sa dating PBL hanggang lumipat na siya sa PBA noong 2008. Halos isang dekada pumito si Aquino sa PBA kung saan siya gumawa ng pangalan bilang isa sa pinakamagaling at isa din sa mga controversial dahil sa mga tawag na kinwestiyon ng mga player, coach at mga fans sa court at online. Bit-bit ang reputasyong ito, si Aquino ay respetadong opisyal sa loob ng NBL floor at kitang-kita ito sa youth game na kanyang pinituhan kung saan hindi niya hinayaang sumobra ang pagreklamo ng mga coach at player. At ang close game ay nagsilbing perfect breeding ground para sa mga batang referee ni Aquino. How to handle games in the situation na gano'n laro, yung digital laban, game management. Sakto kasi dikit, di ba? Yes, kasi ano yan ang game management, hindi may totoo yan. Kailangan ma-experience. Maramdaman mo yan. Yes, kailangan ma-feel. Sabi ko lagi, when you officiate, from the beginning up to the last, you feel the game. Sabi lagi sinasabi, feel the game. Hindi ba pwede hindi ba pwede yung makaraos ka lang. Dapat naramdaman mo yung takbo ng back and forth. Players, coaches, nang nanonood, na-appreciate mo. At susuklian ka talaga ng mga coach, player at fans kapag nagawa mo ng tama ang trabaho, ani Aquino. Gaya na nangyari sa 21 under na laro. Nakakatuwa lang na after ng iba tapos yung mga players lumalapit sa referee. Hindi common sa ano yan, napapasalamatan ka natapos yung game, diba? At yung, alam mo yan, nanonood ka na maraming ano, kasi yung player na-appreciate nila na nakapaglaro sila ng maayos,
hindi sila na-interrupt sa puso nilang gawin. Alam mo yun ang nakikita ko ma-emphasize sa mga tinuturo ko mga referee. Yung mga minumuldi kong mga referee, gusto i-emphasize nila, dapat ma-appreciate yung mga footage players, tsaka yung mga nanonood na ito yung trabaho nyo mahirap, hindi siya madali. Papadalas ba to? Anong? Malaka-laka, siguro most likely yung 21 under, tsaka pag mga gandang laban. Kasi gusto kong kunin sa mga gandang laban yung mga, alam yung tinitrain ko sila. Okay, hindi ka na sa men's, kumbaga sa youth ka. Hindi tayo papasok dyan. Ano yan kumbaga meron naman mga veteranong referee. Dito tayo sa youth, dito kasi madali ka mag-mold din ng mga tao. Minomold mo sila para kasi gusto ko mag-angat, meron ako na makikita rito na alam kung pwede ko siyang i-level sa pag-examine. Ang kaibahan ng NBL sa ibang liga ay hindi lang nila tinuturuan ng referees, binabayaran pa. Nagsimula ako, never ako nakatanggap na, ito nga sabi ko lang din sa iba pupunta ka, magbabayad ka, tuturuan ka. Ako, sa atin, NBL, the other way around, tinuturuan ko na sila, binabayaran ko pa sila. So gaya ng pagbigay ng opportunity sa homegrown players, ang NBL ay nagde-develop rin ng homegrown referees. Hindi naman siya yung college graduate na 4-year course. Ito hindi. Kukuha ka ng short course pero pagdating sa loob ng course, dapat instant makukuha mo. Hindi, aaralin mo pa rin yan. Dadaan ka sa proseso, 2-3 years bago. Ito ko mag-motivate sa mga younger generation ng game official.